Alice POV, Manila. Kanina pa ako hindi mapakali. Nandito kami ngayon sa isang hotel. Ngayon namin kakausapin ang buyer ng mga paintings ko. Tinignan ko ang itsura ko sa salamin. Tinali ang mahaba kong buhok at naglagay na medyo makapal na makeup. Si Alicia nagay sa akin at in fairness, medyo nag-ibang itsura ko dahil sa kakaiba kong ayos ngayon. Nakamaong na pantalon ako at maluwag na t-shirt. Isa lang ang pinagpapasalamat ko dahil bago ko nanganak sa kambal, gumaling ang binti kong napuruhan sa bugbog ni Miguel. Maayos na ako maglakad ngayon. Alice, relax ka lang dyan. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ito, uuwi agad tayo ng Visayas. Wika ni Alicia. Napansin marahil ito ang pag-urong-sulong ko. Hindi ko alam, Alicia. Natatakot ako. Sagot ko rito. Huwag kang mag-alala. Sandali lang to. Eto, isuot mo to para naman huwag kang mag-isip ng kung ano dyan. Wika nito sa akin sabay abot ng face mask. Sakto naman na isot kong face mask na may kumatok sa hotel room namin. Bumungad sa amin isang medyo may edad na lalaki. May dalawa pa tong kasama. Miss AC Toralba? Agad na wika nito. Agad din ako napatango. Kami po yung susundo sa inyo. Sa office na daw po tayo didiretso dala mga paintings ninyo? Sagot nito. Nagkatinginan kami ni Alicia. Huwag po kayo mag-alala. Naghintay na po ang in charge para ako mausap sa inyo. Excited lang kasi ang boss namin na maikabit na yung painting sa mga model houses. Paliwanag pa nito. Tumango kami ni Alicia, tinuro ang mga itong ilang box. Nasa loob ang mga obra ko. Agad namang binuhat ng mga kasamahan nito ang mga box. Nakasunod lang kami ni Alicia habang naglalakad papunta ng parking area. Pareho kaming tahimik at nakikiramdam. Pagdating sa lugar, pareho kami na-amaze ni Alicia. Mukhang real estate project nga ito. Marami ako nakitang iba't ibang designs ng bahay. Agad naman kaming niyaya sa loob ng office. Nagpakilalang pinaka-head ng mga to na si Architect Alfred. Agad nitong tinignan isa-isa ang mga paintings. Wow! Ang gaganda naman para talaga. By the way, wala pa dito si boss pero since alam niya kung ilang paintings ito at kung magkano presyo, ako nilang haharap sa inyo. Panimulang wika nito. Tahimik naman akong nakikinig sa mga to. Si Alicia na ang bahala makipag-usap. So, makukuha po ba agad namin ngayon ng bayad? Tanong ni Alicia. Of course. Nakaready ng check-in nito. Gusto lang kasi namin kayo makausap ng personal para makapagpasalamat sa inyo. Lalo na kay Mr. Alba. Sagot ni Alfred at tumingin pa to sa gawi ko. Pasensya na po kayo, Mr. Alfred. Mahiyain po kasi si Mr. Alba eh. Hindi siya sanay makiharap sa mga tao kaya nandito ako para makipag-negotiate sa inyo. Wika ni Alicia. Ah, ganun ba? Well, okay, I understand. Ganun naman talaga siguro mga artist. Masyadong tahimik at ayaw may harap sa ibang tao. Sagot naman ni Alfred. Hindi ko na lang ito pinansin. Wala akong pakialam ko namang tayo nito sa akin as an artist. Tahimik lang akong nakikinig sa kanilang pag-uusap. Di ako sumasagot at nagbigay ng kahit ano pang komento. Ang gusto ko lang makuha na namin ang kabayaran at umalis na sa lugar. Hindi talaga kasi maganda ang aking pakiramdam. Pakiramdam ko nasa paligid lang si Miguel. Ano bang oras mabubulaga ako nito? Ewan ko ba masyado na talaga ako napapraning? Ang dating pagmamahal na nararamdaman ko kay Miguel napalitan ng takot. Kung dati excited akong makita to, ngayon takot na ako. Hanggat maaari ayoko na talagang mag-cruise pa ang landas namin. Laking pasalamat ko nang inabot na ang cheque kay Alicia. Kung ganon konting-konti na lang matatapos na kami. Inaasahan namin sa inyo, iaalok ang mga paintings kapag may mga bago na kayong obra. Sobra nagustuhan talaga ng boss namin ang gawa niyo, Mr. Alba. Wika ni Alfred sa akin habang titig na titig sa mukha ko. Makakaasa kayo, kayo ang una naming tatawagan kapag may bago akong magawang obra. Maraming salamat, Mr. Alfred. Sagot ko dito. Tumango naman to. Well, pwede bang magpa-picture sa inyo, Mr. Alba? Alicia? Wika ni Mr. Alfred sa amin. Natigilan naman ako. Agad na napatingin si Alicia sa akin. Nagtatanong ang mga matang tumitig sa akin. Pwede naman, pero pwedeng tanggalin ni Mr. Alba ang kanyang face mask. Masyado kasi siyang private na tao eh. Pasensya na, Mr. Alfred. Sagot ni Alicia. Nakita marahil ito ang pag-aalinlangan ko. Well, kung yun ang gusto ni Mr. Alba, walang problema. Sagot naman ni Alfred. Agad kaming nagpa-picture. For documentation lang daw naman ito at saka naka-face mask naman ako. Pagkatapos agad kaming nagpaalam ni Alicia. Nag-alok naman si Mr. Alfred na hitid kami ng driver nila sa hotel na tignutuloyan namin kaya nakahinga kami ng malawag.
Pagdating sa hotel, agad ako nagaya kay Alicia na umuwi na ng Visayas. Agad din tong nagpabook ng ticket sa eroplano at swerteng may nakuha agad kami. Kaya wala na kaming inaksaya pang oras. Agad-agad kami nag-check out sa hotel at dumiretso na ng airport. Miguel's POV. Kakarating ko lang dito sa site. Ngayon, darating ang paintings kaya naman kahit hectic ang aking schedule, dumiretso agad ako dito sa sites. Mr. Alfred, dumating na bang paintings? Agad na wika ako dito. Tumango naman agad si Alfred. Yes, boss. Nasa office lahat. Kakaalis lang nila Mr. Alba. Di na po kayo nahintay dahil nagmamadali po sila. Sagot nito sa akin. Tumango naman ako dito. Sinabi mo ba sa kanila na sa atin unang ialok kapag may bagong gawang obra? Tanong ko dito. Yes, boss. Agad naman pumayag ang artist. Agad daw tayong kukontakin kapag may nagawa siyang bago. Sagot nito. Very good. Sagot ko dito at diretsong pumasok na sa loob ng opisina. Lumawak ang ngiti sa labi ko na makita ko ang naka-frame na paintings. Hindi nga ako nagkakamali. Magaganda nga at alam kong bagay ito sa lahat ng mga model houses. Ipasabit mo kaagad ang mga yan. Utos ko dito at agad namang sinunod ni Alfred. Umupo ako sa aking swivel chair at binuksan ang laptop sa aking harap. Bata pa palang artist, boss, kaya lang may pagka-weird. Ayaw niya magtanggal ng face mask. Wika ni Alfred. Napatingin naman ako dito. Bakit? I mean, baka maselan lang kaya ganon, sagot ko. I don't know. Mukha naman siyang maganda, but I have a picture. Wika nito at agad na pinakita sa akin. Sumikdo sa kaba ang dibdib ko na masilayan ko ang itsura na sa picture. Kahit naka-face mask, kitang-kita ang mga mata nito, pati na rin ang hubog ng katawan. Hindi ako maaaring magkamali. May hawig ito sa namayapa akong asawa, si Alice. Nasaan na sila ngayon? Tanong ko kay Alfred. Pinahatid ko na po pabalik ng hotel. Nagmamadali kasi si Mr. Alba. Well, gano'n naman talaga siguro ang ibang artist. Ayaw makihalubilo sa ibang tao. Yun kasi ang nakikita ko sa mga kilos ni Mr. Alba kanina. Hinahayaan niya lang kasama niya nakikipag-usap sa akin. Sagot ni Alfred. Tumango naman ako. Baka sa picture lang to. Imposible. Patay na si Alice at kahit kailan hindi na to babalik pa. Pero bakit kamukhang kamukha ni Alice ang isang babae sa picture? Ang painter. Kahit naka-face mask to, kitang-kita pa rin ang mga mata nito, pati na rin tangkad at hubog ng katawan. Hey, dumating na pala mga paintings. Wika ni Lucas. Kakarating lang nito. Yes, boss. Dito din kanina galing ang artist pero malis agad pagkatapos makuha ang payment. Sagot ni Alfred. Wow, ang gaganda nito ah. Sulit ang mga paintings na to. Tiyak magagamit natin ang mga to sa iba pa nating mga projects. Sagot naman ni Miguel. Pagkatapos lumapit to sa akin na noon, titig na titig pa rin sa isang babae sa larawan. Oh, wow! Yan ba yung artist? Tanong nito. Tumango ako at iniabot dito ang isang larawan. Nakita ko kung paano natigilan si Lucas. Sumulya pa ito sa akin at napailing. Kamukha ni Alice? Kung wala sanang face mask, sasabihin ko na si Alice ang nasa larawan. Wika nito at tumitig sa akin. Sinabayan pa nito na mahinang tawa ang sinabi. Pero patay na si Alice. Don't tell me kakambal na itong nasa larawan. Sagot ko dito. Napaubo naman si Lucas. Ini mo ba siya na-meet ng personal? Tanong nito. Umiling naman ako. Hindi ko na naabutan. Nagmamadali daw kasi. Sagot ko. Well, baka naman sa picture lang. Imposible nga naman ko si Alice yan eh. Na hindi ko napansin nagpipinta yun na nabubuhay pa. Wika nito at tumalikod na. Pagkatapos ay humarap ulit to sa akin. Diretso akong tinitigan ito sa mga mata. Aalis muna ako. May imimit lang ako importanteng tao. Wika nito sa akin. Tumango lang ako at muling ibinalik ang tingin sa babaeng nasa larawan. Pagkatapos sumandal ako ng swivel chair at ipinikit ang mga mata. Alice POV. Nakapag-check-in na kami ni Alicia at nandito kami sa isang restaurant habang hinintay yung oras ng aming flight pabalik ng Visayas. Kahit papaano naging panatag ang loob ko dahil ilang oras na lang ay makakapiling ko na ulit ang aking mga anak. Oh my gosh! Narinig kong wika ni Alicia habang nakatingin sa aking likuran. Takang-taka naman ako habang nakatingin dito. Para kasi itong nakakita ng anghel sa klase ng ekspresyon ng mukha nito. Ang pogi! Bulong pa nitong wika sa akin at kinusong ko sino mang nasa likuran ko. Kaya naman daan-daan akong lumingon. Para naman akong papanawan ng ulirat na makita ko kung sino nga nasa likuran ko. Si Lucas, ang matalik na kaibigan ni Miguel.
Gulat din tong nakatitig sa akin. Kitang-kita sa mga mata nito ang di makapaniwala habang mataman akong tinititigan. Agad akong tumayo at mabilis na naglakad papalayo. Alice! Alice, wait! Narinig kong tawag nito sa akin. Hindi ko to pinansin at binilisan kong aking mga hakbang para akong mahihimatay sa matinding takot. Napatigil ako sa paglalakad nang bigla humarang si Lucas sa daraanan ko. Takot akong tabingin dito lalo pa nang hawakan ako nito sa balikat. Anong kailangan mo? Lucas, maawa ka naman sa akin. Padaanin mo ako, hayaan mo akong mabuhay. Takot pang wika ko dito. Agad naman rumihistro ang awa sa mga mata ni Lucas, lalo nang makita niya kung paano ako nanginig sa takot. Wala sa sariling nabitawan niya ako at napaatras. I'm sorry, Alice. I just want to confirm ko ikaw ba talaga ang pumunta sa office kanina. Sagot nito sa akin. Nagtataka naman ako napatitig dito. Look, wala akong gagawing masama sa'yo. Please let me talk to you, Alice, kahit sandali lang. Alam ko kung ano nararamdaman mo ngayon pero gusto ko lang sabihin sa'yo. Masaya ako sa kaalamang ligtas ka. Wika nito sa akin. Tulala naman akong nakatitig dito. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong ibig nitong sabihin. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong dito. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Nilibot ko pa ang paningin sa paligid. Nang mapansin ko, maraming tao sa paligid kumalma na rin ako. Nakita ko naman ang paparating na si Alicia. Dala nito ang mga naiwan kong gamit sa restaurant. Galing kayo kanina sa opisina ni Miguel. Siya ang bumili sa lahat ng painting sa gawa mo. Wika ni Lucas. Parang bombang sumabog sa pandinig ko ang mga sinabi nito sa akin. Kung gano'n muntik na ako mahuli ni Miguel kanina. Siya ang boss na tinutukoy ni Alfred. Para akong kakapusin sa paghinga sa kaalamang yon. Isipin ko palang na muntik nang magtagpo ang landas namin ni Miguel kanina para na akong hihimatayin. Look, Alice, ang alam ni Miguel matagal ka nang patay. Matagal ka nang ipinalibing sa amin. Hindi niya alam gumawa ako ng paraan para mailigtas ka. Kaya please ingatan mo sarili mo, Alice. Masaya ako nagtagumpay ako sa pagkakaligtas sa'yo. Wika nito sa akin. Napayoko naman ako. Hindi ko natatanungin kung saan ka ngayon nakatira, kung saan ka ngayon umuwi. Ang gusto ko lang makonfirm na ikaw nga yan. Nakangiti nitong wika sa akin at tuluyan ang tumalikod. Agad ko itong hinabol nang ma-realize ko na ito ang dahilan para mailigtas ako sa kamay ni Miguel. Lucas! Tawag ko dito. Huminto naman to sa paglalakad at lumingon sa akin. Thank you. Wika ko dito. Bahagya itong umititiras ang mga kamay. Tinuloy na lang paglalakad papaalis. Kilala mo si Pogi? Narinig kong wika ni Alicia sa likuran ko. Nilingon ko ito at tipid ng ngitian. Best friend siya ng asawa ko. Siya ang nagligtas sa akin. Matipid na sagot ko kay Alicia. Agad naman tong napahawak sa bunganga niya. Ang dating asawa ko may-ari ng lugar na pinuntahan natin kanina, Alicia. Mabuti rin lang hindi niya tayo nakita. Wika ako dito sa nanginginig na boses. Diyos ko, muntik na pala tayong mapahama kung ganon, Alice. Napakalit talaga ng mundo kung ganon. Sagot ito sa akin. Kailangan na natin putulin ng communication sa kanila. Hindi na ako magbebenta pa ng kahit anong obra ko, Alicia. Tama na yung naibenta natin sa kanila kanina. Pwede mo na sigurong i-delete ang page natin sa FB. Natatakot ako baka matuntun ako ni Miguel. Natatakot ako baka malaman itong buhay pa ako. Sagot ko kay Alicia. Gulat namang napatitig sa akin to. Ayon kay Lucas ang pagkakaalam ni Miguel, patay na ako. Na naipalibing na niya ako sa mga tauhan niya. Pero iniligtas ako ni Lucas. Utang ko sa kanyang buhay ko kaya kahit anong mangyari, hindi ako po pwedeng makita ni Miguel. Hindi lang ako mapapahamak kapag malaman niyang buhay pa ako. Pati si Lucas tiyak mapapahamak din dahil nag-traitor ito sa kanya. Alam ko ang ugali ng dati kong asawa. Malupit siya at ayaw niyang tinatraidor. Mahaba akong paliwanag kay Alicia. Nakita ko naman natakot sa mga sinabi ko. Kung ganoon, kailangan natin makaalis sa lugar na to. Kailangan natin manahimik sa bahay, baka masundan pa nila tayo. Naku, may picture naman tayong naiwan doon. Paano kung mamukhaan ka ng dati mong asawa, Alice? Nag-aalala nitong wika. Napapikit naman ako. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sa wakas, safe kami nakauwi ni Alicia ng bahay. Agad naman sa malubong sa amin na nakangiting si Mama Charisse. Excited namang hinalikan ko sa pisking aking mga anak, si Athena May at Alexis King. Kamusta ang lakad ninyo? Agad na tanong sa amin ni Mama Charito. Malungkot naman akong napailing at kinuwento namin ni Alicia ang mga nangyari. Talaga?
Nakita ko yung Lucas, Alice? Agad na tanong ni Mama Charis nang banggitin ko ang pangalan ni Lucas. Takang-taka naman ako. Hindi ko akalain magkakilala palang dalawa. Malaki ang utang na loob ko kay Lucas, iha. Ililigtas niya ako noon sa kapahamakan, kaya tinatanong kong malaking utang na loob itong buhay ko. Siya din na nagdala sa iyo sa akin. Nakiusap siyang iligtas daw kita dahil muntik ka nang mapatay ng asawa mo. Wika ni Mama Charis sa akin. Napaluha naman ako. Kung ganoon, totoo nga. Si Lucas na nagligtas sa akin. Sa amin ng mga anak ko. Napakabait ng batang yon. Kaya't dalangin ko na sana'y magiging ligtas siya sa lahat ng oras. Halika, Alice. Sumama ka muna sa kwarto ko. Mas gusto ko ipakita sa'yo. Wika nito sa akin. At agad naman akong sumunod dito. Nagtaka ako dahil may kinuha si Mama Charis sa isang cabinet. Inilapag niya ito sa harap ko at dahan-dahang binuksan. Noong gabing inihatid ka sa akin ni Lucas, binigyan niya sa akin ng bagay nito. Ibigay ko raw to sa'yo kapag gumaling ka na. Magagamit mo ito at makakapamuhay ka ng ligtas malayo sa anino ng dati mong asawa, Alice. Wika ni Mama Charis sa akin. Agad ko namang tinignan ang laman ng bag at namangha ako. Limpak-limpak na salapi at mga alahas. Bakit binigay sa akin ni Lucas ang bagay na to? Kahit hindi ka na magtatrabaho, mabubuhay ka sa perang ito, Alice. Magdesisyon ka lang kung anong gusto mo mangyari. Pag-isipan mo magiging kinabukasan ninyo ng mga anak mo gamit ang perang ito. Wika ni Mama Charis sa akin. Hindi ko alam, Ma. Hanggang ngayon hindi pa ako makapagdesisyon kung ano ba talaga ang gagawin ko. Alam ko masyadong maliit ang mundong ginagalawan ko ngayon. Parang gusto kong umalis sa bansang to at mamuhay sa ibang bansa na alam kong hindi ako kayang sundan ni Miguel. Hindi ako makakilos ng maayos dito sa Pilipinas. Natatakot ako sa isiping nasa paligid lang asawa ko at handa akong patay nito kapag makita niya ako. Kami ng mga anak ko. Malungkot na sagot ko dito. Kung ganon, ito na nga siguro magandang pagkakataon. Aalis tayo ng Pilipinas at mumuhay tayo sa ibang bansa. Kung saan malaya ka makakagalaw, Alice? Sagot ito sa akin. Pero paano po kayo, Mama Charis? Nahihiya na po ako sa inyo. Ang dami niyo na pong ginawang kabutihan sa akin. Kung sakali mang sa ibang bansa tayo pupunta. Naguguluhan kong sagot dito. Sa Amerika. Matagal din akong nanirahan sa bansang iyon. May citizenship ako doon dahil doon ako pinanganak at lumaki. Kaya mabilis ko kayong madadala sa lugar na yon. Kaya maghanda ka. Aalis tayo patungo doon sa lalang madaling panahon. Agad ako napaluha sa sinabi ni Mama Charis. Kung gano'n, napakaswerte ko pa rin. Nagkaroon ako ng isang ina sa katauhan ni Mama Charis. Mangako ka sa akin, Alice. Mabubuhay ka na malayo sa taong kinatatakutan mo. Gawin mong normal ang buhay mo pagdating natin sa Amerika. Malaya kang gawin lahat ng gusto mo. Nakangiting wika ni Mama Charis. Pangako, Ma. Magiging matatag ako sa bagong lugar na pupuntahan natin. Kakalimutan ko lahat ng bangungot na nangyari sa buhay ko dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng tulong na ibinigay ninyo sa akin. Hindi ko po makakalimutan lahat ng to. Nakangiti kong sagot dito. Agad naman ako niyakap ni Mama Charis. Miguel's POV. Nandito ako ngayon sa rooftop ng manson. Tahimik akong umiinom ng alak habang nakatingin sa kay Alfred. Pagkatapos kinuha kong picture na bigay sa akin kanina ni Alfred. Ang picture ng painter na si AC Toralba. Hindi ko alam pero habang tinititigan ko ang larawan, parang nakikita ko dito si Alice. Kuhang-kuha kasi nito ang mga mata ni Alice. Sayang nga lang at may suot itong face mask. Mamumukhaan ko sana to kung walang nakatakip na face mask dito. Pero sa tindig at sa mga mata nito, kuhang-kuha niya talaga ang itsura ng asawa ko. Kung hindi patay si Alice, iisipin ko, asawa ko talaga ang nasa larawan. Napabuntong hininga ako, tumitig sa kawalan. Ewan ko ba? Simula na makita kong larawan na to, hindi na ako makatahimik pa. Kaya inutusan ko si Alfred na pabalikan ng opisina ang painter, pero huli na. Nakaalis na raw to ng hotel at di na rin sumasagot sa mga mensahe namin. Makailang beses din sinubukan tawagan ng gamit ang number nito, pero walang sumasagot. Gayon din sa FB Messenger ng mga to. Kinuha kong aking cellphone at agad akong nagdial. Hindi ako matatahimik hanggat di ko makikita ulit ang painter na yon. Sa ayaw at gusto ng mga to, pipilitin ko makipagkita mga to sa akin. Ewan ko ba, nababaliw na nga yata ako eh. Epekto marahil ito dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala na nga talagang asawa ko. Pakiramdam ko, buhay pa rin si Alice at nasa paligid lamang, kahit na nakita ko na ang sunog nitong katawan. Pakiramdam ko, hindi pa rin ako kumbinsido.
Sa kailaliman ng puso ko, umaasa pa rin ako na buhay siya at makakasama kong muli. Hello, Miguel. Narinig kong wika ni Lucas sa kabilang linya. May ipapagawa ako sa'yo. Agad kong sagot dito. Di na sumagot si Lucas at tinintay nito ang sunod kong sasabihin. Gusto kong makaharap si AC Toralba. Diretsang wika ko dito. Natigilan naman si Lucas sa kabilang linya. Why? I mean, may hindi ka ba nagustuhan sa mga obra niya? Tanong ni Lucas sa akin. No, not like that. Pero interesado ako kung anong itsura niya sa personal. Hindi ko alam pero curious talaga ako eh. May pagkakahawi kasi sila ni Alice? Sagot ko rito. Napabuntong hininga naman si Lucas. Okay. Susubukan kong hanapin ang exact location nila. Wala na kasi sila sa hotel kung saan sila nag-check-in eh. Kaya huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat ng aking makakaya para mahanap ang AC Toralba na yan. Sagot ni Lucas sa kabilang linya. Agad naman akong napangiti. Halos isang linggo na rin ang nakalipas simula na inutusan kong aking mga tauhan at si Lucas para hanapin si AC Toralba. Maaaring nababaliw na nga ako pero hanggang ngayon hindi pa rin ako mapakali. Kailangan ko tong makita ng personal para matapos na ang hinala na bumubuo sa aking isipan. Sa tuwing tinititigan ko kasi ang larawan ni AC Toralba, hindi talaga ito lumalayo sa itsura ni Alice. Hindi ko alam pero sa kaloob-looban ng isip at puso ko, may isang hinala na nabuo. Kaya naman sa ayaw at sa gusto ng AC Toralba na yon, kailangan niya makipagkita sa akin at ipakita ang kanyang tunay na itsura. Tinignan ko rin lahat ng CCTV dito sa site, kung saan naman sa AC Toralba, kung saan anggulong tingnan. Kuhang-kuha talaga nito ang lakad at mannerism ng namayapa ko ng asawa. Alam mo sa aking sarili, imposible may magmumukhang tao dito sa mundo. Pero imposible naman kung pati kilos at mannerism ng isang tao ay kaya din itong kopyahin. Agad ako napukaw mula sa malalim ng pag-iisip. Nang dumating si Lucas, agad na buhayin ako ng loob. Umaasa kasi ako na may magandang balita na ibibigay sa akin tungkol sa paghahanap sa kinaroroonan ng isang AC Toralba. Any good news? Sa lubong na tanong ko dito. Narinig ko naman na marahang pagbuntong hininga nito at hapong-hapo umupo sa isang bakanting upuan. Pagkatapos seryoso akong tinitigan sa mga mata. Miguel, sorry to ask this but I just wanna know kung bakit interesado ka sa babaeng iyon? Tanong nito sa akin. Napabuntong hininga naman ako at kumuha na isang stick ng sigarilyo. Sinindihan ko muna at marahang bumuga ng usok. Sabihin na nating nakikita ko sa kanyang asawa ko. Sagot ko dito. Natigilan naman si Lucas. Pagkatapos tumayo ito taglakad palapit sa nakadisplay na paintings. Ito yung isa sa mga paintings sa likha ni AC Toralba. Paano kung sabihin ko sa iyong buhay si Alice? Maniniwala ka ba? Seryosong tanong ni Lucas. Agad namang napakunot ang noo ko. Pagkatapos ay lumapit ako dito. Miguel, alam mong hanggang ngayon tumatanaw pa rin ako na malaking utang na loob sa'yo. Kung hindi sa'yo, hindi ko alam kung saan ako pupulutin ngayon. Wika pa nito habang titig na titig sa paintings. Hindi kita maintindihan, Lucas. May gusto ka bang ipagtapat sa akin? Tanong ko dito sa mahinahang boses. Ano ang gagawin mo? Tanong ulit ito sa akin sa seryosong boses. Para namang tinatabol sa kaba ang dibdib ko. Pero aaminin ko man o hindi hanggang ngayon, umaasa ako na sana isang masamang panaginip lamang ang pagkamatay ng asawa ko. Sana isang masamang panaginip lang ang lahat. At sana'y magkaroon pa rin kami ng happy ending balang araw. Of course, I will be very happy, Lucas. Sana nga buhay pa siya pero imposible ang bagay na yon. Pareho nating nakita kung paano siya namatay. Pareho nating nakita kung paano natin siya dinala sa huling hantungan niya. Malungkot kung saan dito tinuloy ang paghit-hit ng sigarilyo. Sandali namang namayani ang katahimikan sa buong paligid nang hindi na sumagot pa si Lucas. Paano kung sabihin ko sa iyong buhay talaga si Alice? Ano ang gagawin mo? Mahinang tanong ni Lucas. Tama bang narinig ko ang katagang iyon? Kunot noon naman akong tumitig dito. Nakita ko pa kung paano kaseryoso si Lucas. Ngumisi naman ako at napailing. Ginagood time mo ba ako, Lucas? Seryosong tanong ko dito. Di ko alam kung bakit napunta kay Alice ang pag-uusap namin. Ngayon gusto ko lang naman malaman kung saan nakatira ang AC Toralba na yon. Miguel, gusto kong malaman mo, buhay pa si Alice. Hindi totoong namatay siya ng gabing iyon. Diretsang wika ni Lucas sa akin. Para naman bombang sumabog sa pandinig kong lahat. Tulala ako napatitig dito.
Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang bagay na to, kaya lang hindi ko ma-confirm kung talagang nakaligtas ba siya ng gabing yon. Kung nailigtas ba siya ng doktor na pinagkakatiwalaan ko sa katawan niya. Panimulang kwento ni Lucas. Agad ko namang naikuyom ang aking kamao nang maalala ko ang gabing iyon. Ang gabi kung saan halos hindi na makagulapay si Alice sa bugbog na natanggap nito mula sa akin. May konting pulso pang natitira sa kanya ng gabing iyon, Miguel. Kaya naman walang pagdadalawang isip, nagpresenta ako sa iyo na ako nang bahala sa katawan niya. Agad ko siyang dinala sa kakilala kong doktor. Nakiusap na gawin niya lahat mailigtas lamang niya ang buhay ni Alice. Pagkatapos iniwan ko na sa kanya ang pangangalaga kay Alice. Umaasa na sana mabuhay ito at tumiretso ako sa isang punerarya para kumuha ng kapalit niya para hindi magduda ang iba pang mga tauhan kung nasa na nga ang bangkay niya. Para makapaniwala din talaga na talagang patay na nga si Alice. Ano mo ba kung ba't kita pinilit na magpatingin sa ibang doktor? Dahil hindi ako naniniwala sa findings sa'yo ng Dr. Teng. Alam mo ba nang malaman ko na wala naman talaga ikaw diferensya? Nung nalaman ko na isente naman talaga si Alice, agad ko siyang binalikan. At sa bahay na yun, Miguel, nagbabaka sakali ako na madatan ko pa sila. Pero huli na ang lahat. Wala nang doktor doon. Hindi ko rin talaga alam kung nakaligtas nga ba si Alice. Kaya naman sinekreto ko nilang lahat at di na umimik pa. Dahil hindi rin naman na ako sigurado kung ligtas ba siya. Mahabang paliwanag ni Lucas. Agad namang tumulong luha sa aking mga mata. Pero dahil sa AC Toralba na yan, napatunayan kong buhay siya. Buhay ang asawa mo, Miguel? Dagdag na wika pa ni Lucas. Lalo naman tumulong luha sa aking mga mata. Kung ganon, ibig mo bang sabihin ng AC Toralba na yan at si Alice ay iisa? Si Alice na asawa ko? Tanong ko dito. Tumango naman si Lucas. Agad naman ako lumapit sa painting sa gawa nito. May nakalagay pang watermark na AC Toralba. Agad ko namang hinaplos ang paintings habang tumutulo ang luha. Tahimik namang nanonood lang si Lucas sa akin. I am sorry, Alice. I'm sorry. Paulit-ulit kong wika habang tuloy ang pagkaplos ko sa obra nito. Masaya pa ako napangiti. Kung ganon, may pag-asa pang muli ako makasama ng asawa ko. May pag-asa pa na makapiling ko siyang muli. Agad kong hinarap si Lucas. Sabi mo sa akin na tagpuan mo na ba kung saan siya nakatira ngayon? Puro na excitement ang boses na tanong ko dito. Agad namang natigilan si Lucas. Hindi ito nakasagot pagkatapos ay umiling ito. Pinuntahan na namin ang huling lugar kung saan siya dinala ni Dr. Toralba. Pero sad to say wala na kaming nadatnan sa lugar na yon. Sagot ni Lucas. Agad din namang natigilan si Miguel. Kung ganon, saan sila posibleng pumunta? Tanong ni Miguel. Hindi ko alam. Miguel, sorry to say this pero ginawa na namin ang lahat para masundan sila kung saan sila nagpunta. Pero hanggang doon lang talaga sa Visayas ang huli nilang lugar na tirahan. Pagkatapos wala na makapagsabi pa kung saan sila nagtungo. Mahabang paliwanag ni Lucas. Malungkot naman akong napailing. Hindi bale, ayos lang. Ang importante sa akin ngayon, buhay siya. Marami pa namang mga araw. Alam ko, balang araw, makakaharap ko rin siyang muli. Hayaan na nga muna natin siya na lumayo. Alam ko, hindi madali sa kanya ang lahat ng mga nangyari sa amin. Alam kong walang kapatawaran lahat ng kasalanan kong nagawa sa kanya. Pero kapag dumating ng araw na muli ko siyang makaharap, na muli siyang nakipagkita sa akin, hindi ko nahahayaan pa na muli siyang mawalay sa akin. Mahaba kong wika habang nakatitig dito sa mga gawa niyang paintings. Mag-hire ka ng mga bagong engineers at architect. Basta, lahat ng taong kailangan para magtayo ng panibagong mansyon. Engineers at architect. Basta lahat ng taong kailangan para magtayo ng bagong mansyon. Agad na utos ko kay Lucas. Tulala naman itong napatitig sa akin. Gusto ko sa pagbabalik ni Alice, ireregalo ko sa kanya ang mansyon na yan. Hindi ko siya hayaan pang tumira sa dati naming tirahan. Maaaring maraming masakit na alalang nangyari sa amin sa lugar na yon. Kaya naman magpapatayo ako ng panibago para sa muling pagkikita namin doon, para maumpisang bumuo ng panibagong pamilya, ng panibagong buhay. Well, kung yan ang gusto mo, gagawin ko kaagad yan. Masaya ako dahil hindi ka nagalit sa akin, Miguel. Sa kabila ng paglilihim ko sa bagay nito, hindi ko na-expect na hindi ako nakatanggap ng sapak mula sa iyo.
Pabirong wika ni Lucas. Natawa naman ako dito. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Lucas. Utang ko sa iyo lahat kung ano meron sa amin ni Alice. Kaya naman nagpapasalamat ako dahil nandyan ka palagi sa tabi ko. Sagot ko rito at agad namang natawa si Lucas. Pagkatapos ay umiling. Masaya ako makita kang masaya, Miguel. Simpleng thank you lang sapat na sa akin. Tumatawa pa nitong wika. Agad naman akong napangisi dito. Ano ang mangyayari ngayong alam na ni Miguel na si AC Toralba at Alice at ang asawa niya ay iisa? Ano ang gagawin ni Miguel sakaling mahanap niya si Alice? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.